Hi guys! Welcome sa Freelance Buddy Channel. Today, pag-uusapan natin ang mga in-demand and beginner-friendly jobs na perfect for newbies. So ako nga pala si Luis, 8+ years na ako sa freelancing at ang niche ko ay Amazon PPC at Account Management. So in-demand tong mga work na to dahil in-demand yung platform, tool, or website. So as long as active yung mga websites na yon, yung tool, growing yung users ng tool, hindi kayo mawawala ng work at mag-grow pa siya actually. Tapos beginner-friendly lang to guys kasi yung mga websites mismo, yung tools is user-friendly at yung work mismo is meron siyang usually mga standard operating procedures. At kahit kulang ka sa training ng client, madali mo lang siya ma-YouTube or ChatGPT. So sa mga work na to, willing talaga ang client na mag-train at mag-hire ng newbie. So number 1 guys, ay Airbnb customer support. Kung hindi pa kayo familiar, ang Airbnb is para siyang alternative ng hotels. Ito yung mga kondo at bahay na pinaparenta mismo ng owners via the Airbnb platform. Dito usually kasi is pwede magluto at mas makakamura lalo na pag grupo kayo, malaking grupo. Kasi hindi to usually tulad sa hotels na pag, for example, extra person is sobrang mahal na agad. Isa ito sa mga easy and in-demand kasi sobrang daming gumagamit ng Airbnb. At hindi na limited sa Airbnb yung mga property owners. Pwede na rin silang mag-list sa Agoda Homes, sa VRBO, sa Trip.com, at possible marami pa yan. So basically, marami ng source ng traffic, marami na mag-i-inquire, marami ng possible bookings. Ang magiging client nyo dito ay yung property owner mismo or property management company. Kasi minsan, yung mga property owners, wala na silang panahon na i-manage yung properties nila. Pinapahandle na lang nila sa isang property management company tapos kukuha yung company na yon ng commission. So yung company na yon ang mag-hire sa'yo, hindi yung owner mismo. And by the way guys, hindi lang guest support ang gagawin nyo dito. Kayo rin ang kukontak at magmamanage sa cleaners, sa maintenance personnel. Then kayo din magme-make sure na fully stocked yung property nila. Possible pa nga kayo yung magpa-process ng payments. For example, magbabayad sa cleaner, etc. So yun, ang ginagawa nyo dito usually is yung mag-ensure ng smooth check-in at saka check-out. Kasi marami ng properties ngayon na self-check-in at yung iba is hindi marunong gumamit ng smart lock, lalo na yung mga older guests. Marami din nagme-message kung saan ba nila pwedeng itapon yung basura, ano ba yung mga rules, ano ba yung mga hindi nilang pwedeng gawin. Tapos marami dyan kahit meron ng rules, kina-clarify pa rin nila sa owner. Marami din dyan nagre-request, for example, early check-in at saka late check-out. So ikaw is i-check mo yung mga previous day, so or makipag-coordinate ka sa previous na guest. So yung mga ganon, ikaw ang gagawa nun. Other than that, possible din ikaw mag-handle ng mga potential disputes. Kasi yung mga Airbnb sa US, UK, high-tech yan sila. Merong camera, merong yung noise detector. So marami na silang way para ma-detect kung nag-break ba ng rules yung guest. So kayang-kaya nyo tong work na to guys, and in demand. So second job is lead generation specialist sa B2B. B2B meaning business to business. Sa work na to ay maghahanap kayo ng potential clients, mostly sa mga agencies. Maraming agencies na nag-hire ng mga lead generation specialists. Example, social media agency, advertising agency, e-com agency, web dev agency. So ang work na to ay always in demand kasi hindi naman magsusurvive yung mga company na yon kung walang client. Tapos always need ng new clients kasi meron yung tinatawag na churn. So always naglalagas ng client ang mga agencies. Normal lang yon. So ang trabaho mo is maghanap always ng mga replacement clients. Para pag merong nawalang client, meron ng possible replacement. So sa role na to is mostly maghahanap ka lang talaga, iba yung magko-close ng deal. Pero depende pa rin yan sa client mo kasi possible ikaw na din ang mag-close ng deal, ikaw na yung mag-message. Pero mostly dito is research mode ka lang. Marami ng tools ngayon para maka-generate ka ng leads pero need pa rin yan ng human touch. Merong criteria yung mga agencies na yan na kailangan talagang ma-meet. Kasi hindi naman pwedeng tumawag lang sila or kumontak lang sila ng mga kahit anong business. Meron yan silang strict requirements para fit din talaga sa kanila yung client. So third job guys is Shopify
customer support. So isa din to sa sobrang in-demand job kasi super sikat ng Shopify. Sila ata ang #1 e-commerce platform. So as long as maraming users ng Shopify, is meron talaga kayong work. So dito mostly mag-handle kayo ng mga orders, yung for example wrong size, wrong color, hindi dumating yung order, tapos merong mga extra request yung customer, kung gift ba. So ikaw ang mag-handle nun. Super beginner friendly to siya dahil isa ang Shopify sa mga pinaka beginner friendly na e-com sites, guys. Believe me, hindi naman like super dali, pero if i-compare mo siya sa ibang websites, talagang maganda ang Shopify. So ikaw na walang experience, is madali mo lang makita yung mga hinahanap mo. If kulang ka sa training ng client, is madali mo lang siyang ma-YouTube, ma-ChatGPT. So kayang-kaya mo tong work na to. And as long as maraming users ng Shopify, meron ka talagang work. So again, tandaan nyo guys, as long as sikat yung platform, yung tool, yung website, meron kayong work. So isa to sa mga strategy nyo kung naghahanap kayo ng trabaho or kung pumipili pa lang kayo ng possible career path. At itong mga work na to ay meron niyang usually standard operating procedure na madali nyo lang ma-follow. So hopefully nakatulong tong video na to guys. Please like, comment, and subscribe to support my channel and see you sa next video. Bye!